naranasan namin ni Attorney Yvette yan sa PACC, talagang tambak po ang kaso. No? So, you know, there are cases kasi na pwede mong i-prioritize simply because yung public demand. Diba? Tsaka kung ano na nakalatag na ebidensya. In this case, people are pointing at the President and the Speaker. Diba? So, kaya naiinis ang mga tao dahil ang puro mga small fry ang sinisimulan. Ang dami ng district engineer, DPWH, low-ranking officials na nadampot, nakulong, nakasuhan na, na mag-shot na. From secretary down to the department, district engineer level, nag-resign na. Resign na, diba? May mga congressman na pinangalanan at nirekomenda sa ombudsman na for investigation. Pero with the Zaldico exposés, you know, the president has to come out in the open already. Huwag na muna yung korte, lang the Department of Justice and the ICI and the ombudsman do their job. Pero yung para sa tiwala ng tao, public office is a public trust. No, wag muna rin sa korte para sa tiwala ng tao. Ang Pangulo na dapat ngayon ang lumabas para magsalita at sagutin yung mga sinabi ni Zaldi at dalhin ang kanyang mga dokumento at ebidensya. Ako, I will go to the wag na ako, diba? Maybe he can go to the Senate Blue Ribbon Committee para doon siya magsalita, marinig siya ng lahat, and allow the senators to question him para marinig ng publiko, and he can call up the ombudsman and ask the ombudsman, do an impartial probe on my office. Para sa ganon, alam na ng taong bayan kung ano ba ito sinasabi ni Zaldico na nag-deliver siya ng 25 billion pesos sa bahay mo. Tapos ano ba itong 100 billion pesos na insertion sinasabi mo? Dahil niya po yung sabing insertion. Ito ang sinasabi ni Zaldi. Nilabas si Zaldi naman sa kanyang Facebook yung mga dokumento. Sabi niya, hindi akin yan, akin yan. So, makikita naman po yun. Pagka sinimula nila Dante Marcoleta, magtingin dyan, ayan, sila, tawagin niya mga abogado at mga angkowa, tingnan dyan, masasagot naman po na maayos yan. That is, if he wants a government and a country na stable, you know, corruption erodes people's trust and it brings and leads to instability and insecurity. Kaya ang ating bansa ho, ang gulo-gulo ngayon, diba? Bagsak ang credit rating, bagsak ang investment, there are threats of destabilization, kasi nga wala yung tiwala, and that's what corruption does. So, sa akin, bago tayo pumunta doon, the lawyers will know what to do. Pero as a leader, as the president, who is staying there all because of trust. Trust lang naman ang mandato nila. To regain that trust, he has to answer directly the allegations that was heard against him by Zaldico, who was their operator. Bakit significant at important at weighty ang sinasabi ni Zaldi? Because he was the chairman of the Committee on Appropriations, kanang kamay ng speaker na pinsan niya. You know, so all these statements are corroborating together with the statements of other congressmen and DPWH officials, from secretary to undersecretary to the district engineers to the contractors. It is all corroborating na ang operator was Zaldi and the names of Martin was being mentioned, and now their operator na itinuturo nilang mastermind who does not have that power all into to manipulate the budget in Congress. Eh sabi, hindi, nag-deliver ako sa iyo ng 25 billion pesos sa bahay mo. Tapos, hindi, utos sa akin ni speaker to, utos to ni Amina Pangandaman, utos nila lahat ito nag-confirm ako sa kanila. He has to answer that. Yun po ang
Yun po ang palagi kong hinahanap ng tao ngayon. Diba? Yung kaso, let go through its process. Pero ngayon harapin mo. Kaya nagrally si INC, kaya nagrally si Romano Katoliko. It's not about the case. It's about the lost trust. Kaya sabi natin, no trust, no mandate. So you're occupying a position that no longer really belongs to you. Dagdagan ko, Karob, no? Ako, dito ko talaga totoong namimiss yung leadership ni Tatay Digong. Kasi 100 days walang nangyari. You remember si Tatay Digong, nagkaroon ng issue about the Bureau of Customs na mga tiwaling opisyal. Ano bang ginawa ni Tatay Digong? This is about political will, ano? Ano ginawa niya? Lahat ng mga na-involved sa kahit wala pa yung kaso na naisampa, na nandoon na sa report yung tungkol sa kanila, tinawag lahat sa Malacanang at dinivert sila, di ba? Tinanggal sila from the Bureau of Customs, pinapa-report sila sa Office of the President habang ongoing yung kaso. This is what President Marcos should be doing sa lahat ng mga na-involved. In fact, sa simpleng pag-issue ng whole departure order sa lahat ng mga lahat ng mga involved. Hindi naman natin ito sinasabi na kasi iwasan mo na makalabas mula sa bansa lahat ng involved. And if he has a political will, it can be done. Nagawa nga nila, di ba, na si Tatay Digong ay mapaalis sa Pilipinas. Bakit hindi nila magawa na i-hold lahat? Ilan na yung nakaalis mula sa bansa na mga kongresista, mga taga-DPWH, di ba? Dahil hindi binigyan ng diin ang pag-hold sa kanila para makalabas ng bansa. The mere issuance of the whole departure order with strict orders na hindi talaga palabasin sa bansa yung mga involved dito sa korupsyon na ito ay pwedeng gawin ng ehekutibo. Ibigay lang ang order sa Bureau of Immigration. Anong nangyari nung umalis si Bunuan? Nandito nasa watch list lang daw, di ba? So, nakaalis si Secretary Bunuan dahil hindi in-implement yung kasi ang nakalagay lang daw sa kanya is just in the watch list. I don't know with the lawyers, pero para sa akin, if the President orders and make an order na lahat ng involved na mga pangalan, pwede niyang ipa-hold departure order ang mga ito, o kaya for temporarily ay hindi nila pwede magamit ang kanilang pasaporte, no? Pwede ito kasi involved ito sa malakihang korupsyon. Hindi naman ito million. This is already plunder kasi this is more than 50 million ang involved na mga amounts, and that's already plunder cases na dapat ang involved sa kanila dyan. So, political will, and kung titingnan mo, kahapon lang, di ba, na nag-resign si Singson as member of the ICI. This is already proof na hindi effective ang ICI. Dalawa na sa kanila ang nag-resign. Unang-una si Magalong, pangalawa si Singson. If they believe in the ICI, if they believe that what they are doing can change the lives of the Filipinos, they would not resign. Pero sa tingin ko, nakita na itong mga tao na ito na walang patutunguhan ng ICI na investigasyon kung kaya't sila ay nag-resign. You know, it is a privilege to be placed in such a prestigious ICI kasi wala na nga PICC. Pero, di ba, kung ikaw pinili ng Pangulo to do something that would make a great transformation for the country, hindi mo to bibitawan. And these are individuals na hindi naman basta-basta. These are individuals na merong mga pangalan, merong pinagdaanan sa buhay, at merong mga proven track record. The fact that they resigned, that means surrendered na sila, na wala silang magagawa dito sa ICI. So, ang suggestion ko kay Pangulong Bongbong Marcos,
buwagin mo na yung ICI at magtrabaho ka ng maayos, ipakulong mo na yung mga dapat makulong at huwag mong palabasin ng bansa.